Sa inyong pong mga screen ay makikita ninyo ang ating pong pag-aaralang libro sa umagang ito, The Book of Daniel. At nung nakaraan ay tinakay natin yung the prayer of Daniel, which is in chapter 9 verses 1 to 19. At nakita natin doon ang uri ng panalangin ni Daniel. At sa umagang ito ay titingnan naman natin yung 70 weeks prophecy of Daniel, which is in verses 20 to 27. In verse in chapter 9 verse 20, now while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication the Lord my God for the holy mountain God. Sandali lang po at basahin ko na lang ho sa ESB. Verse 21. Ayan. Okay, ulitin ko po. Medyo nagloloko yung aking screen. In verse 20, now while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people, Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, "O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand." At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore consider the matter and understand the vision. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. And till the end of the war, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. Now, balikan ho natin yung verse, yung pong verse 20. Sabi dun sa verse 20, now while I was speaking. So, si Daniel po ay tinugon ng Panginoon, hindi pagkatapos ng kanyang panalangin, hindi siya nag-intay ng matagal. Siya ay habang nagsasalita, habang nananalangin,
habang inihihingi niya ng tawad ang kanyang sariling kasalanan at ang kasalanan ng buong Israel, at kanyang ipinipresenta sa Diyos ang kanyang kahilingan, ay tinugon na siya ng Panginoon. Siya ay pinagkalooban ng Diyos ng napakagandang pagkakataon upang sa kalagitnaan ng kanyang panalangin ay matugon siya ng Diyos. Marahil ho sa atin, simula pa nang nag-umpisa ang COVID-19 na ito, yung lockdown, ay nananalangin na ho tayo. At bawat araw ay nagdadasal tayo na sana ay matapos na ang pandemic na ito, sana matapos na ang crisis na ito. Ngunit it has been 22 days already, and it seems that the Lord is not answering us. And the numbers of victims are growing, the number of deaths are increasing, and hindi proportion doon sa number of na gumagaling. And just this morning, probably you have heard in the news na parang i-extend pa ang ating quarantine, ang ating lockdown for another 15 to 22 days or 20 days. And at nakita ho natin na hirap na ang ating mga kababayan at marami na ang dumadaing. Ngunit parang ang dami ng panalangin na idinasal ng mga tao, hindi lang ho tayo, mapa-Kristiyano man or hindi. Pero parang hindi tumutugon ang Diyos at hindi nawawala ang crisis na ito. At dumadami pa, nadadagdagan pa. But let me assure you, brothers and sisters, na ang Diyos natin ay alam kung ano ang kanyang ginagawa. So sa panahon ni Daniel, while he was speaking, while he was praying and confessing his sins and the sin of his people, the Lord immediately responded to his prayer. So meron pong panahon ang Diyos sa kanyang pagtugon. Now, kung iniisip po natin na ito na ba ang katapusan ng mundo? Ito na ba yung end times? Dito na ba magwawakas ang lahat sa nararanasan natin ngayon? Well, basing on the scriptures, masasabi ko po mga kapatid na hindi pa po ito. Dahil meron pa hong mga magaganap na hindi pa nagaganap bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kailangan pang mangyari muna yon. At ang ilang dito ay tatalakayin ho natin ngayong umaga. Kaya't itong pag-aaral natin sa Book of Daniel ay talagang napapanahon sa ating pong pangkasalukuyang nararanasan. Marami pa pong dapat ma-accomplish, dapat mangyari para bumalik ang Panginoong Hesus. Ngunit maaring ito po ay preview na ng mga darating na panahon pa. At naniniwala po ako based on the Word of God na ang pandemic na ito ay magkakaroon po ng ending, magkakaroon ng katapusan. Pero kung kailan, hindi ko po alam. But one thing I can say, it will come to an end. Dahil meron pa hong kailangang mangyari bago bumalik ang Panginoong Hesus. So this is not yet the end, but I do not know when it will end, yung pong COVID-19 na ito. Now, sabi po dyan in verse 20, now while I was speaking, ipanalangin natin na patuloy nating hilingin sa Diyos na sa ating pong sa kalagitnaan ng ating pananalangin
ay tumugon ang Diyos. Ibig ko pong sabihin, wag po tayong magsawa. Wag tayong magsawang dumulog, wag tayong magsawang manalangin, wag tayong magsawang humiling sa Diyos sapagkat nakikinig ho siya, napapakinggan niya tayo, at nakikita niya kung ano ang ating mga nararanasan sa mga oras na ito. In verse 21, sabi po, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Now, I highlighted man Gabriel. Ang ibig sabihin po niyan in Hebrew ay mighty man or warrior. Now, critical ang situation, kaya ang bayang Israel ay bihag ng Babylon at itinakda ng Diyos na sila ay magiging bihag for 70 years. At si Daniel ay nanalangin dahil iniisip niya na maaaring tapos na yung 70 years at sila ay babalik na sa kanilang bayan. At ang naging basihan niya rito ay ang salita ng Diyos, which is in the book of Jeremiah. At ang pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin ay swiftly, at ang ipinadala po ay si Gabriel. Na ang ibig sabihin po nung man Gabriel is mighty man, isang warrior ang ipinadala ng Diyos. And kung mababasa po natin na ang pagpunta ni Gabriel ay nagkaroon pa rin ng struggle bago siya nakarating kay Daniel at ipabatid sa kanya ang dalawang bagay. No? In verse 22, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. So sa madaling salita po, hindi madali yung i-reveal nung ni Angel Gabriel kay Daniel na kailangan bigyan siya ng kakayahang unawain ito. So kaya ako po, ang dalangin ko ay maunawaan natin ito kung ano yung kanyang katugunan kay Daniel sa panalangin ni Daniel. At nawa ay mailapat natin ito sa ating pong kasalukuyang kapanahunan. Ang dalawang katugunan ni Gabriel kay Daniel ay sa kanyang panalangin, unang-una is, you are greatly beloved, ang sabi ni Gabriel kay Daniel, and consider the matter and understand the vision. So, una po, kaya tinugon ng Diyos si Daniel sa kanyang panalangin at ipinarating niya ito sa pamamagitan ni Gabriel because Daniel was greatly loved. At pangalawa po is to explain to Daniel the future, kung noong darating sa na mangyayari sa darating na panahon. No? So, ang sabi po ni Sir Isaac Newton, Bible prophecy is to give hope for the future. It is not to know the future. As believers, our job is to know as much as we can of Scripture so we can recognize prophetic fulfillments when they happen. So, maganda po yung sinabi ni Isaac Newton, no? Bible prophecy is to give hope for the future. It is not to know the future. So our main concern is not really what will happen in the future. But kundi magkaroon po tayo ng hope sa mga prophecy na ito kung ano ang magaganap sa darating na panahon. In verse 24, ito po yung medyo mahirap na parte na dahil sabi ni Gabriel kay Daniel, 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness,
to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. So the first question that we have to ask is, what does it mean yung sinabi ni Gabriel na 70 weeks? Ano ba ibig sabihin ng 70 weeks na yon? Well, unang-una po, it is not the same as the 70 years of exile ng mga Israelites sa Babylon. Magkaiba po yung 70 weeks na sinasabi ni Gabriel at magkaiba po rin yung 70 years na itinakda ng Diyos na ang Israel ay magiging bihag ng Babylon. Mamaya po babalikan natin yan. Now, ito pong message na ito ay intended para po sa mga Israelita. Sabi ni Gabriel kay Daniel, 70 weeks are determined for your people. No? For your people. Meaning, mga Jew, mga Israelites, or minsan kung tawagin natin ay Hebrew. No? So, ito pong mensaheng ito ay para sa mga Israelites or sa mga Jew. So, ibig sabihin ba ito ay hindi para sa atin? Well, para po sa mga mananampalataya, ito ay mensahe din ng Diyos. Dahil kung naalala niyo po sa Hebrews chapter 11, tayo ay na mga Gentiles ay inadapt ng Diyos sa kanyang bilang kanyang tao. So tayo po ay spiritually speaking ay mga Israelites. Kaya this message is also for the believers. Para po doon sa mga tao na nagsuko ng kanilang buhay at tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. So, kaya bagamat ito po ay naka-address sa mga Israelita, this message is also for us in a sense because we are also considered as children of God. Spiritually speaking, we are also Israelites. And here it says, and for your holy city. Now, alam mo natin kung ano yung holy city para kay Daniel. At ito po ay walang iba kundi ang Jerusalem, which is until now, yaan pa rin po ang holy city. Now, kung napapansin niyo po, merong 6 na dahilan para dito sa 70 weeks na ito. At mamaya ay tatalakayin ho natin yan. Now, what does 70 weeks mean? Ang most common understanding po dito ay 70 weeks of years or 70 sevens. O kaya naman po ay 70 times 7 which is equals to 490 years. Yan po yung common na understanding ko anong ibig sabihin ng 70 weeks. Now, meron pa pong isang pagkaunawa dyan at ang tingin po ng iba dyan, it is a symbolic number with no particular length of time. At ano po ang pinagbasihan nila dito? Ang pinagbasihan po nila dito ay yung pong nasa Matthew chapter 18 in verses 21 to 22. Ito po yung account na si Peter, he came up to the Lord Jesus Christ and he asked this question, Lord, how often will my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. No? 77 times. Ito yung sagot ng Panginoon sa kanya. So, pag tinignan 490 times. So, alam natin na hindi po sinabi ng Panginoon na pagdating ng 491 ay hindi na natin patatawarin yung tao. So, this is a a symbolic number. Kaya yung iba, ang tingin po nila dito sa 70 weeks is a symbolic number. Wala talagang particular length of time. Pero ang iba naman po
ang tingin nila dyan ay 70 times 7, which is 490 years. Now, ito pong 490 years na ito ay divided into 3 segments. At ano-ano po ito? So yung first 7 weeks of years, which is 49 years, yan po yung unang segment. And then yung 62 weeks of years, which is equivalent to 434 years, yan po yung second segment. And the last segment is yung huling 1 week or equivalent to 7 years. So sa madaling salita, yung isang week, which is alam natin 7 days yun, equivalent po yun sa 7 years. So in total, yan lahat ay 492 or 490 years. Now in that 490 years, ito po yung mga magaganap, no? Ito yung kailangan mangyari dun sa 490 years na yon, yung 70 weeks. Unang-una, to finish the transgression, to make an end of sins, pangalawa. Pangatlo, to make reconciliation for iniquity. Pang-apat, to bring in everlasting righteousness. Number 5, to seal up vision and prophecy. And number 6, to anoint the most holy. So yung pong 6 na yon ay kailangan maganap yon doon sa loob ng 70 weeks na yon or doon sa loob ng 490 years. Kung yun man po ang tamang interpretation doon sa 70 weeks. So ano ho ba ibig sabihin niyang 6 na yan? Now, yung unang-una po is to end transgression. Now, pag sinabi nating end, ang nasa isip natin ay tapusin, no? Pero hindi na po ako pupunta doon sa mga Hebrew words niyan kasi masyado ng technical. Ang ibig sabihin po niyan ay di para tapusin yung kasalanan o yung transgression, kundi ang ibig sabihin po niyan is to restrain rebellion. Ire-restrain lang ho, no? Ire-restrain. Yun po ang ibig sabihin niyan. So hindi ibig sabihin na matatapos na ang kasalanan, kundi ire-restrain lang ho yung rebellion. Pangalawa, yung end of sin is to finish or complete the sin offering. Yung pong sinabi ng Panginoon, balikan ko lang po yung Daniel chapter 9, balik ko tayo sa Daniel chapter 9. Ayan. Dali lang mo, I'm turning my Bible. So, doon po sa unang-una is, ang sabi niya is to finish the transgression. That means to restrain, no? Pigilan. Hindi po talaga tapusin, kundi pigilan yung rebellion. Pangalawa po, to put an end to sin. So that means to finish or complete the sin offering. So sa loob ng 490 years na ito, kailangan ay yung sin offering ay matapos ito. At ito ay naganap noong ang Panginoong Jesucristo po ay napako sa krus, namatay at muling nabuhay. So yung sin offering ay na-complete na ng Diyos. Pero alam natin na hindi naman po nagtapos yung kasalanan. No? Tuloy-tuloy pa rin na nagkakasala ang mga tao. Pero yung pong sin offering na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay na-complete niya ito nang siya ay napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. So kumpleto na, tapos na sa madalit salita yung sin offering na ginawa ng Panginoon. And then pangatlo po is ang sabi po doon ay to bring in and to atone for iniquity. To atone for iniquity. Now, ang kasalanan o ang sin ay iba po sa iniquity. Kapag tayo po ay nagkakasala, gumagawa ng kasalanan,
tayo po ay nagkakaroon ng iniquity, no? So kaya ang sabi po doon sa verse 24 na pangatlong kailangan mangyari sa loob ng 490 years na yun is to atone for iniquity. So to make atonement for our perverse condition. So dahil sa ating mga pagkakasala, dahil sa ating mga kasalanan, tayo po ay naging perverse, no, yung ating pong condition. Kaya kailangan pong mamatay ang Panginoong Hesus para magkaroon ng atonement sa atin pong mga kasalanan at para tayo ay mailapit sa Diyos. Kasi hindi po magkakaroon ng reconciliation sa Diyos kung walang atonement na gagawin ang Panginoong Hesus. Now, kailangan din na mangyari yon doon sa loob ng 490 years na yon. Pang-apat is to bring in everlasting righteousness. Now, kung napansin nyo po, yung 1, 2, 3, sila ay puro negative. And then, yung pang-apat po is to bring in everlasting righteousness. So, yan din po ay kailangan maganap doon sa 490 years na yon. Sa loob nung panahon na yon, kailangan mangyari yon. And then number 5, to validate and preserve vision and prophet. So, yung pong mga vision at yung mga prophet po ay kailangan ma-validate yung kanilang mga prophecy, yung kanilang mga yung kanilang mga warnings, kailangan ma-validate yon, no? At ito ay kailangan mangyari din sa loob ng 490 years na yon. And lastly, yung pong sinabi doon ay to anoint a most holy place. Actually, sa iba pong translation, wala talaga yung place, no? Immediately, pag nadinig natin to anoint most holy, ang nasa isip natin ay ang Panginoong Hesus kaga dahil siya yung most holy. Pero ang totoo niyan, in the Hebrew translation, yan po ay to anoint the holy place, which is walang iba kundi ang Holy of Holies. Kung ang ibig sabihin, kailangan maibalik yung service doon po sa Holy of Holies. So, yung pong magmula sa 1 hanggang 6 na yan, ay kailangan magganap pong lahat yan upang makumpleto ang redemption. At kailangan mangyari lahat yan doon po sa 490 years na yon. Okay? So, yan po ang ibig sabihin yan. Verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublesome times. Now, balikan ko lang ulit yung diagram natin kanina. Ulitin ko lang itong verse 25. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. So, magkakaroon daw po ng may ilalabas na command, no? Na i-restore at i-build ang Jerusalem. At saka darating ang Panginoon. Okay? At ang sabi, there shall be 7 weeks and 62 weeks. Okay? So, ito po yan. So, in 7 weeks plus 62 weeks of years, ang sabi po sa atin, from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. Now, kung titingnan nun natin itong 434 years na ito plus 49 years na ito po ay nangyari na. No? Naganap na ho yan. Nandoon na tayo sa panahon, nakalampas na tayo dyan sa panahon na yan. At tayo po ay nandito na sa last week. No? Now, meron pong nagsasabi na mula po, yung pong declaration na yon, no, na i-rebuild ulit ang Jerusalem,
okay, ay ang nag-order daw po noon ay si Cyrus. So, kasi tinalo na po ng Medo-Persia ang Babylon. At nung pumasok na ang Medo-Persia, si Cyrus the king ay dineclare niya na bumalik na ang mga Hudyo sa Jerusalem, no? At ito daw po ay naganap sometime in 537 or 538 BC. Kaya kung titingnan mo, na kumpleto na daw yung 69 weeks na yon, no? Yung 69 weeks at magkakaroon na ng order na bumalik na at i-rebuild na ang Jerusalem. Pero may naniniwala po na yung declaration na sila ay pwede nang bumalik ay nangyari daw po ito doon sa panahon ni Ezra, na doon sa ikapitong taon ni Artaxerxes, at sinabihan niya si Ezra sa chapter 7 na pwede na silang bumalik sa Israel or sa Jerusalem. Pero meron din naman nagsasabi na yung nag-declare nun ay si Nehemiah doon sa Book of Nehemiah on the 20th year of Artaxerxes, which is in 445 BC. So, pero at lilipas po yung 69 weeks na yon, or equivalent sa 483 plus 49 years, ay doon na darating ang Messiah. Now, sa pag-aaral po ay ang pinaka mas malapit daw dito ay yung daw pong panahon ni Ezra, na kung saan dito dumating ang Panginoong Jesucristo. At ang sinasabi po ay it's either doon siya sa taon na yung ipinanganak or doon yung taon na siya ay binautismuhan para magsimula ng kanyang ministry. So, kaya balik lang ho ako doon sa sinabi kanina, no, na that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. So, meron pong 69 weeks, nabibilangin sila, 69 times 7, yan po yung taon, tapos darating na ang Panginoong Jesucristo. No? So, and verse 26, and after 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. So ito na po yun. After 62 weeks, no? After 62 weeks, ito yan. After 62 weeks, ang Panginoong Jesucristo, sabi rito, will be cut off. So, ibig sabihin siya po ay, pag sinabing cut off, ang word na ginamit po dyan in Hebrew is karet. Ibig sabihin siya po ay ihiwalay. So ito na yung crucifixion ni Jesus Christ. So after 62 weeks ay Jesus Christ will be crucified. Jesus Christ will die, but not for himself, no? And then ang sabi diyan, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with flood, until the end of our desolations are determined. So after 62 weeks po, after 62 weeks of years, or 434 years, then Jesus Christ will be cut off, he will be crucified. And then, sa panahon nung ito, ang sabi dun sa atin, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Aling city yon? It is Jerusalem. Aling sanctuary? Yung pong templo nila. No? Pagkatapos, now, sabi po dyan, no, after 62 weeks of years. Now, yung pong segments na yan, 7 weeks of years, 62 weeks of years, and then 1 week, paano ho ba ang magiging bilang dyan, no? Yan po ba ay tuloy-tuloy? O yan ba ay may overlap? O yan ba ay merong gap? O yan ba ay symbolic lang? Okay? So, sa akin pong pag-aaral, mas marami po ang naniniwala na yung pagkatapos ng 62 weeks na yon,
bago po dumating yung last 1 week na yon, ay meron daw hong malaking gap. At ang paniwala po ay from the time na si Jesus Christ ay na-crucify o kaya naman si Jesus Christ ay nag-resurrect, doon po natapos yung 62 weeks, and then tapos nagkaroon ng malaking gap na hanggang ngayon, nandoon tayo sa gap na yon. No? Yan yung tinatawag nilang gap theory na umabot na po sa 2,000 years. Sa madalit salita, ito pong last 1 week na ito ay hindi pa po ito nararanasan ng tao. Ito pong last 7 years na ito ay hindi pa ito nararanasan ng tao. Hindi pa daw ho nangyayari yan. Pero pag tiningnan nyo po yung 49 years, natapos na yon, yung 434 years, natapos na yon, at sinabi po sa atin na dun sa panahon na yan ay magaganap po yung doon magaganap yung to finish the transgression, doon magaganap po yung to put an end to sin and to atone for iniquity. No? And si Jesus Christ po ay darating. At dumating siya ay napako sa krus, siya ay namatay, at siya ay bumalik sa langit. And pagkatapos po noon, nagkaroon ng gap. At wala pa po tayo doon sa last 1 week na yon or yung last 7 years na yon. Pero sabi sa verse 27, then he, kung napansin nyo po, hinighlight ko yung word na he. Sino tong he na ito? Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. So alam natin yung 1 week na yon ay 7 years. But in the middle of the week, no, in the middle of that 7 years, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation, which is determined, is poured out on the desolate. So, then he, sino po yung hina ito? Well, pag tinignan natin doon sa verse, doon po sa verse 26, no? Ang tinutukoy pong Messiah dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala ang tinutukoy na that he shall be cut off, wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Then in verse 27, sabi diyan, then he shall confirm a covenant. Sino po yung he na magpo-confirm ng covenant sa marami sa loob ng 7 taon na yon? Dito po ay walang iba kundi ang Antichrist. Kaya ko po sinabi na kanina in the beginning, sabi ko na hindi pa po ito ang katapusan ng mundo dahil ito pong verse na ito, sa yung verse 27, hindi pa ho ito nangyayari. No? Hindi pa ho dumarating si Antichrist. Hindi nga ho natin alam kung sino pa yung Antichrist. But one thing for sure, Antichrist will come. Ang sabi diyan, then he, or lagay ho natin, then Antichrist shall confirm a covenant with many. No, makikipagkasundo si Antichrist. And that is for 1 week. Yung last 7 years na yon, yung last 1 week na yon, doon siya lalabas. At ang sabi diyan, but in the middle of the week. Now, marami pong naniniwala na ang ibig sabihin ng middle of the week na yon is 3.5 years. No? Kumbaga 7 years, ang middle ng 7 years is 3.5 years. At ang sabi diyan, he shall bring an end to sacrifice. No? Sa kalahatian nung 7 years na yon ay puputulin niya ang sacrifice at ang offering. Now, saan ho ba yon yung sacrifice and offering na ito? Wala naman, remember, ang kinakausap ni Gabriel dito ay si Daniel. And Gabriel was talking about Jerusalem. Gabriel was talking about the Israelites. At alam natin na yung sacrifice ay ginagawa nila sa templo. Alam mo natin hanggang ngayon, yung templo nila ay hindi pa ho nakatayo. Yung offering nila, ginagawa nila doon sa templo, hanggang ngayon hindi pa rin ho nakatayo. So wala pang nangyayaring sacrifice and offering na ang sabi dito na sa kalagitnaan nung 7 taon na yon ay puputulin ni Antichrist yung pagsasacrifice
at yung pag-o-offer nila dun sa templo. Kaya sa madalit salita po, wala pa tayo doon sa last 7 years na yon. Wala pa tayo doon sa last week na yon. Kasi una, hindi pa nakikilala kung sino si Antichrist, wala pa hong covenant na nangyayari, wala pa hong sacrifice na nagaganap, wala pa hong offering na nagaganap, kaya wala pang ihinto si Antichrist na sacrifice and offering. Kaya ako'y naniniwala na ang COVID-19 na ito ay it will come to an end, no? Yun nga lang ho, hindi natin alam kung kailan, but it will definitely come to an end kasi magaganap pa ho itong nakasulat na ito sa Daniel 9:27. Wala pa nga ho tayo doon sa panahon na yon. Kaya imagine niyo po, wala pa tayo sa panahon ni Antichrist ay ganito na ang ating nararanasan. Imagine niyo kung dumating pa yung panahon na nandiyan na si Antichrist at namamayagpag na siya. So lalong anong hirap ang aabutin ng sangkatauhan. At ang sabi diyan, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. So talagang pag dumating ho ang panahon na ito na si Antichrist ay ni-reveal na at siya ay nakipag-covenant na sa Israel at papayagan na ang Israel na maitayo ang templo nila at sila ay muling makapag-offer doon at makapag-sacrifice. Then ang sabi diyan si Antichrist ay sa kalagitnaan ng 7 years na ito ay puputulin niya ito at siya ay maghahasik na ng lagim. So ito po ang itong last week na ito ang pinaka-crucial sa lahat. Na mga kapatid, wala pa ho tayo diyan sa ano na yan, wala pa ho tayo diyan sa 1 week na yan. So kaya yung 7 weeks of years or 49 years plus 62 weeks of years or 434 years, no? Yan po ay naganap na. No? Naganap na, tapos na 'yon. Nangyari na po yung nakalipas na po 'yon. Yung 62 weeks na 'yon tsaka yung plus yung 7 weeks na 'yon. At nagkaroon ho ng gap. Wala pa ho tayo dun sa 1 week. Wala pa ho tayo dun sa last 7 years. Merong malaking gap ho diyan. At nandoon tayo ngayon. Ang hindi ho natin alam ay kung kailan mag-uumpisa yung pong last 7 years na yan. Kung kailan mag-uumpisa yung 1 week, yung last 1 week na yan. Maaring ito pong nararanasan natin ay ano na ito prelude na. Maaring itong nararanasan natin ay preview na. Or maaring itong nararanasan natin ay patikim na nung mangyayari dun sa last 7 years na yon. Now, hindi natin alam mga kapatid kung kailan mag-uumpisa tong last 7 years na ito. Pero sa nabasa ho natin na kapag ito ay nagsimula na, no, sisimulan ito na merong si Antichrist ay makikilala na at itong si Antichrist ay makikipagkasundo sa mga Israelites at itong si Antichrist ay papayagan niya na maitayo ang templo, papayagan niya na makapaghandog ulit ang mga Hudyo, makapag-sacrifice ulit sila. Pero yung pala ay kumbaga pinapadama niya lang yung mga Israelita sapagkat sa kalahatian ng 7 years na yon ay patitigil niya yon at doon na magsisimula ang paghahasik niya ng lagim. Now imagine niyo po mga kapatid kung ano pa ang mararanasan ng sangkatauhan sa pagdating ni Antichrist. Totoo ho ito mga kapatid, ito ay hindi kwentong kutsero. Hindi kwentong barbero ito. Sapagkat yung 7 weeks of years na yon ay nangyari na ho yan sa kasaysayan. Yung 62 weeks of years na yon, nangyari ho yun sa kasaysayan. At nakita ho natin na after that 62 weeks of years, nagkatotoo yung sinabi ni Gabriel kay Daniel na ang Mesaya ay darating. Kaya after that 62 weeks of years, dumating ang Panginoong Jesucristo, siya ay ipinanganak, siya ay nagminister,
Siya po ay ipinako sa krus, siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Nangyari po yan after that 62 weeks of years na yon. At from that time on, nang umakyat sa langit ng Panginoong Kristo, up to our time now, 2,000 years na ho yun. So kaya yung end nung 62 weeks na yon at saka yung beginning nung last 7 years na yon ay meron na ho tayong gap na 2,000 years. Now, maaring sa atin po ay ang tagal naman ang tagal nung 2,000 years na yon. Pero alalahanin ho natin na ang time natin ay iba sa time ng Diyos, no? Wala hong hindi siya sumusunod sa Gregorian calendar or sa Jewish calendar or sa solar or lunar calendar. Iba ho ang kalendaryo ng Diyos. Kaya pwede pong itong nararanasan natin ay patikim na. Ito pong nararanasan natin ay preview na. Ito pong nararanasan natin is a wake-up call na tayo po ay maaaring papasok na doon sa last 7 years na yon. Maaaring papasok na po tayo doon sa last 1 week na yon. Kaya hindi ho natin alam kung kailan yon magsisimula. But definitely, as the Bible predicts, it will definitely come. But as to when, we do not know yet. Kaya nga po itong prophecy na ito ay hindi para ipaalam lang sa atin kung ano ang mangyayari sa future, kundi upang bigyan tayo ng hope para sa future, upang makapag-prepare tayo, upang maihanda natin ang ating mga sarili, maihanda natin ang ating mga pamilya, maihanda natin ang ating community, ang ating bansa, sa pagdating ng last 7 years na yan. Kasi po, nakakasiguro ako na pagdating dun sa last 7 years na yan, na kung saan ay magpapakilala na si Antichrist, then higit pa ho dito sa nararanasan natin ang mararanasan ng sangkatauhan, and it will have a global effect. Ito pong nakita natin na example ng COVID-19 ay kung papaano niya pinaralisa ang buong ekonomiya ng buong mundo, kung papaano niya binigyan ng kapighatian ang maraming tao. At nakita natin na global yung effect. Now, can you imagine po mga kapatid, if Antichrist is now reigning, no? Currently reigning, ano pa ho kaya ang mangyayari kung namamayagpag na si Satanas at namamayagpag na si Antichrist at talagang puro disaster and calamities and hardships and pains and difficulties ang mararanasan ng sangkatauhan. And so, kaya po ang panawagan ng Panginoon sa atin, ako po ay naniniwala na ang patuloy na panawagan ng Diyos sa atin ay magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at kung sino yung pwede po nating maabot at mabahaginan natin sila ng salita ng Diyos at maibahagi natin si Jesucristo, ay gawin ho natin sa abot ng makakaya natin, dahil ito pong COVID na ito ay lubhang nagpahirap sa buong sangkatauhan. Ulitin ko po, and I can only repeat myself, hindi pa ho naghahari si Antichrist at this time, ay ganito na ho ang ating nararanasan. What more if Antichrist will reign and rule in that last 7 years, no? Karaniwan po, pag nadinig natin yung last 7 years na yan, ay dito natin ina-attribute yung second coming, dito natin ina-attribute po yung Battle of Armageddon, dito natin sa loob ng 7 years na ito, dito lalabas si Antichrist, dito ho natin inaasahan magkakaroon ng rapture, at kung ano-ano pa hong mga event, mga kapatid. But ang akin lang pong, whether yun po ay tamang doctrine, whether yun po ay naaayon sa Biblia, ay marami hong iba't ibang iba't ibang interpretation, dahil nga ito ay future. Wala ho talagang nakakaalam pa kung ganoon nga ang magaganap. Ngunit ang pinakamaganda po dito, whether maging anuman ang interpretation, maging ikaw man ay premillennial or mid or post, maging
pre-trib ka man or mid-trib or post-trib, anuman ang doctrine, ang pinakamahalaga dito, ang nakikita ko ay maging handa tayo, anuman ho ang mangyari. At ang tanging paraan ng paghahanda natin ay wala pong iba, kundi ang pagsunod natin sa Panginoong Diyos, pagsunod natin sa kanyang mga utos, pagsunod natin sa kanyang mga salita. Ang wala pong ibang paraan na makapagliligtas sa sangkatauhan pag dumating na ang panahon na ito, maliban sa Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang tanging daan, siya lang po ang tanging katotohanan, at siya lang ang tanging buhay. At wala ho tayong ibang way to be saved except through Jesus Christ. And maging handa ho tayo. Nakita ho natin sa kapanahunan natin, maraming tao ang nabigla, no, sa pangyayaring ito, kaya't maraming tao, hindi lang ho Pilipino, maraming tao ang hindi nakapaghanda sa pagdating ng COVID-19 na ito, hindi nakapaghanda sa lockdown, hindi nakapaghanda sa calamity, kaya ang dami hong tao ang talagang nahirapan sa mga oras na ito. Kaya't ganito din no, mga kapatid, kapag ang mga tao ay hindi nakapaghanda sa pagdating ni Antichrist at siya ay naghari at siya ay namayagpag at siya ay nagpakita na ng kanyang kapangyarihan, ay nakatitiyak po ako na walang mabuting gagawin, no? Walang mabuti pong gagawin si Antichrist. Wala pong mabuting mensahe. Kaya higit pa po dito sa nararanasan natin ang mararanasan ng sangkatauhan pag dumating po yung panahon na yon. Kaya ang message po sa atin ngayong umaga ay maganda tayo sa pagdating ng panahon na ito. Ito po ay ibinigay ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ni Gabriel, at ito po ay nakarating sa ating kaalaman, bagamat mahirap pong i-interpret ang Daniel chapter 9. Pero sa nakikita ko po, ang mensahe ng Panginoon sa atin dito ay maging handa po tayo kapag dumating na ang panahon na ito. Abutin man tayo or hindi, at least yung ating pong mga anak, yung ating pamilya, yung ating mga apo, maaaring sila ang abutin. Hindi ho natin alam kung kanino aabot ito. Pero ang pinakamahalaga ho ay nakahanda tayo kailanman mangyari ito, ang pagdating po ni Antichrist. Kasi ho, mangyayari. Hindi ho, wala hong wala hong doubt, no? Yan po ay siguradong magaganap, mangyayari na si Antichrist ay darating at siya ay maghahari dito. Na ayoko pong i-highlight si Antichrist dito, pero ito po kasi yung content nung last 7 years na yon. Pero wag ho tayo mag-alala dahil mas makapangyarihan ho ang Panginoong Hesukristo. Mas makapangyarihan ang Diyos natin kaysa kay Antichrist. At ililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak. Puproteksyonan niya ang kanyang mga anak. Manatili lang ho tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Manatili lang ho tayo, mga kapatid, na tayo ay nananalangin, manatili tayong nagbabasa ng kanyang salita, manatili ho tayong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya, at tayo po ay naniniwala ako makakalampas po tayo sa lahat ng mga suliraning ito na ating kinakaharap. Sa tulong ng Diyos, sa awa ng Diyos, ay malalampasan ho nating lahat ito. Amen?